3 hanggang 4 na yuan lang kada kilo ang kuha ng mga lokal na biyahero. Sa dami ng huli natin, hindi talaga natin ito maibibenta sa magandang presyo. Kayo po ba si Manager Zhao? Kamakailan, nakikipag-ugnayan ang samahan ng pangisdaan sa mga negosyante mula sa Taiwan at Japan. Nag-aalok sila ng mataas na presyo para sa export na 15 yuan kada kilo. Inihanda ko na ang para sa sashimi ng Japan at ang buong proseso ng transaksyon. Hindi basta-basta bababaan ng mga dayuhang negosyante ang presyo. Magagamit mo ito sa pakikipagnegosasyon. Heto o. Mabuti na lang at tinulungan mo ako. Haipeng, narito na ang mga huli mo para timbangin. Ang kumpanya ni Kuya Haipeng ngayon ay palaki ng palaki. Pero ang pinakapundasyon ng ating kakayahan, ang mga lokasyon ng mga pambihirang pagkaing dagat, ay ikaw lang ang tanging nakakaalam. Kahit gaano pa karami, ang alam ko rito sa utak ko. Hindi pa rin ito mapapantayan kung magtutulungan tayo na mag-aral at magsaliksik tungkol sa karagatan. Sa susunod, isasama kita sa barko. Itatala natin ang bawat matutuklasan nating pangisdaan at kalagayan ng mga isda sa bawat biyahe. One King. Pagkatapos ng biyaheng ito ng barko, mag-engage na tayo. Sino namang nagsabing makikipag-engage ako sa iyo? Kung hindi ka makikipag-engage sa akin, sino na lang ang tatayong Lady Boss na kumpanya natin? Alam mo na nga ang lahat ng sekreto at yaman ko. Kapag hindi ka nagpakasal sa akin, wala akong magagawa kundi patahimikin ka habang buhay. Seryoso ako. Pagkabalik ko galing sa malayong paglalayag na ito, pupunta ako sa bahay ninyo para mamamanhikan. Sige, hihintayin kita. Kuya Sheng, patag naman ang ilalim dito. Walang kahit ano rito. Ihulog ninyo ang deep water camera. Tatlo hanggang 4 na yuan lang kada kilo ang kuha ng mga lokal na biyahero. Sa dami ng huli natin, hindi talaga natin ito maibibenta sa magandang presyo. Kayo po ba si Manager Zhao? Nabalitaan ko na nakikipag-ugnayan kamakailan ang samahan ng pangisdaan sa mga negosyante mula sa Taiwan at Japan. Nag-aalok sila ng mataas na presyo para sa export na 15 yuan kada kilo. Inihanda ko na ang para sa sashimi ng Japan at ang buong proseso ng transaksyon. Hindi basta-basta bababaan ng mga dayuhang negosyante ang presyo. Magagamit mo ito sa pakikipagnegosasyon. Heto o. Mabuti na lang at tinulungan mo ako. Haipeng, narito na ang mga huli mo para timbangin. Hindi ligtas ang dagat nitong mga nakaraang araw. Kaya mag-iingat ka palagi. One King, salamat sa pag-aalala mo. Sa tuwing pumapalaot ka, lagi akong kinakabahan. At saka, nabalitaan kong balak kang turuan ng leksyon ng pinsan mo. May paraan ako para harapin siya. Gusto mong isumbong na pinupuntahan ako ni Kijayang para hikayating magpuslit. At nagbanta pa siya sa akin. Hindi ako pwedeng maupo lang at walang gawin. Ang pinuno ng krimen na si Boss Ma ay nagbago ng anyo ng mga maliliit na bangka para sa pagpupuslit. Tungkol naman sa mga karagatang madalas nilang pinupuntahan, maaari akong magbigay ng mga impormasyon ulit sa dagat anumang oras. Ang grupong ito ng mga smuggler ay mahigit kalahating taon ko nang binabantayan. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito. Magkakaroon ng regular na patrolya sa dagat. Kapag nagtangka silang harangin ang mga bangkang pangingisda, huli at kumpiska agad sila sa mismong lugar. Maraming salamat po sa inyo. Nakumpleto ng host ang pahiwatig sa smuggling. Paglalahad ng ebidensya. Puno na ang puntos ng karanasan. Nabuksan na ang 3 natatanging kakayahan. Likas na ugnayan sa dagat. Permanenteng basbas ng swerte mula sa Diyos ng dagat. Impormasyon sa merkado ng seafood mula sa nakaraang buhay. At kumpletong pagbabalik ng mga alaala sa karagatan. Ngayon, ang mga kayamanan ng buong karagatan ay sa akin na lahat. Si Kijayang at ang mga kasama niya. Humanda silang mapahiya ng tuluyan. Kuya Sheng, yung babae kahapon sa kooperatiba. Yung may pinag-aralang babae, talagang hinintay ka. May gusto kaya siya sa iyo. Magtrabaho ka ng mabuti at mag-ipon.
Tiyak na magiging maganda ang buhay mo sa hinaharap. Buntot ng buntot sa atin ang lalaking ito. Walang magandang balak. Dito ang barko Shuho. May kahina-hinalang barko sa likod natin. Patuloy tayong sinusundan. Iniulat ko na ang mga coordinate ng kanilang barko. Sila na mismo ang nagbigay ng ebidensya laban sa kanila. Ang huling ito ng isda. Kung noong dekada 80, nagkakahalaga ito ng mahigit 2,000. Ang basbas ng estatwa ng Diyos ng Dagat. Talagang mabisa nga. Huling beses na ito. Pinapayuhan kitang sumali sa amin para maghati sa kita. Kung hindi, ngayon din. Wawasakin ko ang malaking barko mong ito. Paharurotin ang 2 makina ng buong bilis. Mas malaki ang barko natin kaya natin silang sagasaan. Hindi kakayanin ng maliit na bangka ang banggaan. Bilis, ikot nyo, ikot nyo. Sa nakaraang buhay ko, ganyan din ang ginawa nila. Hinarangan nila ako. At sinira ang lahat ng mga lambat ko. Tatawagan ko agad ang Coast Guard. 2 barkong nagpapatrolya. Ang nakaabang sa bahaging ito ng dagat ngayong gabi. Ngayong araw, sabay nating sisingilin ang bago at lumang utang. Araw-araw mong iniisip ang batang may-ari ng barko na yun. Bakit hindi ka na lang magtapat sa kanya? Nag-aalala lang ako. Na baka mapahamak siya sa paglalayag. Ang batch na ito ng mga susong dagat. At ang mga mantis shrimp ay mataas ang presyo sa merkado. Kapag nakabalik na tayo at nailuwas ito, tiyak na malaki ang kikitain natin. Ngayong gabi, si Kijayang. Siguradong patagong sa salakay. Nakaabang na ang Coast Guard. Tatapusin na natin ang lahat ng atraso ng minsanan. Ki Haipeng, tingnan natin kung saan ka patatakas ngayon. Huwag gumalaw, yumuko kayo. Si Yao Peng, alam ko nang nagkamali ako. Kausapin mo naman ang Coast Guard para sa akin. Huwag mo akong hayaang makulong. Noong humarang ka sa barko dala ang mga tubo. At nagbanta ka sa akin. Para sirain ang kabuhayan ko. Bakit hindi mo inisip na darating ang araw na ito? Sandali, sandali. Huwag kang gagalaw. Huwag gumalaw, umupo ka, umupo ka. Magaling ang ginawa mo. Ang mga susunod na tulong at suporta ay ipapatupad namin sa lalong madaling panahon. Kagabi sa dagat. May nagkaputukan pa pala ng baril. Hindi ako nakatulog buong gabi sa pag-aalala. Salamat sa palagi mong pag-aalala sa akin. Itong mga huling seafood. Iuwi mo na muna. Pagbalik mo mula sa susunod mong paglalayag. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Sa nakaraang buhay ko, buong buhay akong nakatali sa isang sirang bangka. Dahil hindi ko alam ang mga paraan para mag-export sa mataas na presyo. Kaya paulit-ulit na binababaan ng mga biyahero ang presyo ng isda ko. Samantalang si Kijayang at ang mga kasama niya ay biglang yumaman sa pamamagitan ng smuggling. Sa huli, nakulong lang ako. Ngayong may basbas na ng Dragon King system. Sa akin na ang lahat ng mamahaling huli sa buong karagatan. Hindi ko na muling tatahakin ang lumang landas. Ngayon, hawak ko na ng matibay ang aking alas. Hindi ko na kailangang mag-alala sa huli tuwing papalaot sa hinaharap. Mas may lakas ng loob na rin akong harapin ang grupo ng walang kwentang si Kijayang. Ang mga henerasyon sa ating baryo ay sumasamba sa Dragon King. Ngayong may estatwa na tayo nito sa ating barko. Sa susunod nating paglaot, hindi tayo malalapitan ng bagyo o ng mga masasamang tao. Sa susunod nating pagbalik, pupunta ako sa kooperatiba sa bayan para bumili ng dilaw na sedang tela. Para ibalot sa estatwa. Pagkatapos, ipapagawa ko kay Kuya Wangtong ang altar para maihinang ng matibay. Kahit umuga pa ang barko habang naglalayag, hindi ito matutumba. Inayos ko ang listahan ng mga lalawigan sa baybayin. Tungkol sa presyo ng pagbili ng mga isda, hipon, at sea urchin ngayong taon. Isinulat ko rin sa gilid kung paano nang babarat ang mga lokal na negosyante. Magagamit mo ito kapag pumalaot ka para bumili ng mga huli. One King, palagi ka na lang nag-aabala para sa akin. Kapag bumalik akong punong-puno ang barko sa paglaot na ito, magdadala ako para sa iyo ng isang kahon ng sariwang mantis shrimp. Pauwi sa bahay. Hindi ko naman kailangan ng marami. Mag-iingat ka lang talaga sa paglaot mo. Kahapon, may balita mula sa istasyon ng pangisdaan. Na umaaligid pa rin si Kijayang at ang mga kasamahan niya sa malapit na dagat. Mukhang hindi pa rin sila sumusuko. Mula nang mangutang siya para makabili ng malaking barko. Nakita ko na agad. Na iba siya sa ibang mga lalaki sa baryo. May prinsipyo siya at maasahan.
Hindi ko mapigilang mag-alala para sa kaligtasan niya. Malakas ang hangin sa dagat. Huwag mong pilitin ang sarili mo sa gabi. Huwag kang padalos-dalos kapag may nangyari. Pag-usapan ninyong mag-ama ang lahat ng bagay. Lahat, maghanda sa pagbaba ng trollnet. Wow! 20 taon na akong naglalayag pero ngayon ko lang nakita ito. Ang lambat na puno ng ganito kalilinis at mamahaling isda. Walang kahit isang ligaw na isda. Hindi nga biro ang basbas ng Dragon King. May susunod pa tayong pupuntahan. Gisingin ninyo ang inyong mga diwa. Wangtong, isama mo si Erzi. Doon sa may kanal na iyon. Tiyo Amin. Sumama ka kay Lihailong papunta sa direksyong iyon, mag-ingat kayo ng mabuti. 00000. 5 toneladang sea urchin para sa negosyanteng Taiwanese. 20,000 cash, babayaran agad. 6 toneladang sea urchin para sa hapon, binayaran sa pamamagitan ng tseke. Ang natitirang mga mantis shrimp at mga ribbon fish ay hiwalay na susumahin. Ang kabuang kita ay 86,000 yuan. Ang tatay ko at si Erzi ay makakakuha ng tig 8,000 bawat isa. Sina Wangtong, Wang Eimin, at Lihailong ay makakatanggap ng tig 6,000 na karagdagang bonus. Sa nakaraang buhay ko, hinahamak ako ng lahat sa baryo. Dahil sa pagiging mahirap ko. Ngayon, gamit ang sarili kong mga kamay. At sa tulong ng Dragon King system upang makabangon. Hindi ko na kailanman kailangang umasa sa awa ng iba. Kuya Sheng, masyadong magulo ang agos sa ilalim ng bahaging ito. Tatay ko at si Erzi ay 3 beses nang inihulog ang pamingwit pero palaging tinatangay ng agos. Hindi talaga umabot sa pugad ng mga isda sa ilalim. Ang ilalim ng kanal na ito ay puno ng malalaking isda sa malalim na tubig. Hindi kayang labanan ng ordinaryong pabigat ang agos. Kung hindi lulubog ang pain sa ilalim, walang isdang kakaga. Ang hinihintay natin ngayon ay pawang malalaking huli. May malaking isda. Masyadong malakas ang hatak, hindi natin kakayanin. Huwag mong piliting hilahin ang biglaan. Bawasan mo ang tensyon, luwagan mo ng kaunti. Kapag lumangoy ang malaking isda patungo sa mga bato, itaas mo ang bingwit at ibahin ang anggulo. Hilahin ng pilit ang tansi. Masisira lang at mapuputol ito. Ang ganitong klaseng ligaw na malaking lapu-lapu ay 80 bawat gin sa istasyon ng bayan. Hindi bababa sa 15 gin ang isang ito. Kumagat ang malaking isda. Napakalakas ng ilalim na agos na ito. Baka maputol ang tansi sa pagkagasgas. Erzi, ihanda mo ang panalok at mag-abang. Papunta ang isdang iyon sa siwang ng mga bato. Huwag na huwag mong hahayaang maipit ito doon. Noong mga nakaraang taon, kahit ang buong barko ay walang nahuhuli. Na kahit isang 30 gin na malaking tanige. Pero ngayong gabi, nakahuli tayo. Ang karaniwang tanigi ay 20 bawat gin. Pero ang malalaking huli na mahigit 30 gin ay 58 bawat gin para sa mga negosyanteng hapon. Halos 2,000 rin ang kikitain natin sa isang ito. May mas malaki pang huli na darating. Erzi, bantayan mo ang kanang bahagi gamit ang panalo. Huwag kang lalapit sa tansi. Dahan-dahan kong hihilahin ang dambuhalang isda. Palabas sa madilim na siwang. Kapag pumiglas ito, luwagan mo ang tansi para mapagod. Hindi natin dapat madaliin. Pumapasok ito sa malalim na kanal ng dagat. Napakalapit at siksikan ang mga bato sa ilalim. Kapag naputol ang alambring tansi dahil sa pagkagasgas, mababaliwala lang ang pagod natin ngayong gabi. Humanda kayo, iaahon na ang isda. Erzi, itapat mo ang panalok sa ulo nito. Huwag mong hahawakan ang katawan ng isda. Nasa loob na. Ah, ah. Bluefin tuna. 40 taon na akong nabubuhay. Pero sa mga magasin ko lang ito nakikita. Yayaman tayo dahil sa isdang ito. Ito ang unang malaking regalo na ibinigay sa atin ng Haring Dragon. Nagpakita ng himala ang Haring Dragon. Makinig ang lahat. Babalik na tayo sa Pampang ngayon din. Gamitin mo agad ang radyo.
Para kontakin si Manager Zhao. Sabihin mo kay Manager Zhao na nakahuli tayo ng isang dekalidad na bluefin tuna. Sabihin mong kontakin niya agad ngayong gabi. Ang mga mamimiling hapon. Kuya Wang Tong, magsama ka ng mga tao para ihanda ang kagamitang pampalamig. At ang mga cooler box. Dapat walang kahit anong galos ang isdang ito. Pagdating sa kamay ng mamimili. Sinabi ni Ginoong Tanaka na ito raw ang pinakamagandang kalidad sa baybayin ng China na nakita nila ngayong taon. Para sa isang bluefin tuna, handa silang bilhin ito sa halagang 1,600 yuan bawat kilo ng buong bayad. 560 gin, 280 kilo. Ang kabuang halaga ay 448,000 yuan. Kuya Haipeng, walang problema sa kontrata. One King, salamat sa iyo. Kung wala ang tulong mo, hindi ko man lang maiintindihan ang kontratang ito. Haipeng, huwag kang mag-alala sa utang mo. Kung kailan ka na lang maginhawaan, saka mo na lang bayaran. Director, ngayong hapon, pupunta ako para bayaran ang utang. Nang buo kasama ang interes. Simula ngayong araw. Wala na tayong utang kahit 1 sentimo. Ang susunod kong plano ay upgrade at ayusin ang barko Shuho. Magkakabit tayo ng mas makabagong fish finder at mga kagamitan sa pagpapalamig para makapunta sa mas malalayong dagat. Pagkatapos ay magpapatayo tayo ng bagong bahay. Si Yaopeng, malaki-laking pera ang magagastos dito, hindi ba? Para naman guminhawa ang buhay natin. Dapat lang din na ang pamilya natin ay makatira sa malaki at maliwanag na bahay. One King, para sa iyo ito. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Masyado itong mahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na. Sa susunod, ang mga kontrata at kwenta ng palaisdaan natin sa labas ay kailangan ko pang ihingi ng tulong sa iyo. Gusto mo ba akong tulungan? Nais kong magtayo ng isang formal na kumpanya ng mga produktong dagat. Payag ako. Ano bang magandang bagay ang natanggap mo riyan? Parang lumilipad ang isip mo. Nay, wala po ito. May gusto sana akong isang guni sa inyo. Doon sa panig ni Kuya Haipeng. Kailangan nila ng tagahawak ng kwenta at tagasulat. Gusto ko sanang pumunta roon para tulungan siya. Sabi ko na nga ba? Sige lang, maaasahan naman ang batang iyon. Kampante ang loob ko. One King. Bakit napakaaga mo namang dumating? Di ba't sinabi mo na magtatayo ka ng kumpanya? Maaga akong pumunta para tulungan kang ayusin ang mga kwenta at ihanda ang mga dokumento para sa rehistrasyon. Hindi pwedeng ipagpaliban ang mga bagay na ito. Sige, aasahan ko ang tulong mo mula ngayon. Accountant Su. Walang anuman iyon. Bukal sa loob ko. Station Chief Lee, gusto ko sanang kumuha ng loan para umorder ng isang 80 metro. Malaking barkong pangingisda na gawa sa bakal para sa malalim na dagat na may kasamang radar at sonar. Ang layunin ko ay direktang ibenta ang mga huli naming isda sa Japan at sa mga mamahaling restoran sa Europa at Amerika. Magaling, may malawak kang pananaw. Ang planong ito mo ay tugma sa patakaran ng bansa na hikayatin ang pag-unlad ng industriya ng pangingisda sa malalayong dagat. Gagawin ko ang lahat para matulungan kang mag-apply para sa espesyal na pondong pautang na ito. Ano ang sabi ni Station Chief Lee? Todo ang suporta niya. Halos sigurado na ang tungkol sa loan.
Ang susunod nating gagawin ay irehistro ang kumpanya. Mag-apply ng trademark at kumuha ng mga tripulante. Kung ganoon, maghati tayo sa trabaho. Ikaw ang bahala sa pangistaan at sa bangko. Ako naman ang maghahanda ng mga dokumento para sa rehistrasyon. Siya nga pala. Naisip mo na ba ang pangalan ng kumpanya? Naisip ko na, tatawagin itong Hiking Fisheries. Ang king mula sa pangalan mo. At ang high naman mula sa pangalan ko. Kalokohan. Sino ba naman ang gumagamit ng pangalan ng tao para sa kumpanya? Para sa akin, maganda naman ito. Kapag lumaki na ang kumpanya natin balang araw. Sa oras na makita ng mga tao ang pangalang ito, malalaman nila na ito ay pinaghirapan nating dalawa. Wan King, napagod ka ba? Uminom ka muna ng matamis na sabaw at magpahinga. Xiao Peng, huwag mong susubukang tratuhin ng masama si Wan King. Kundi ay lagot ka sa akin. Salamat po, Tia Hilan. Hindi naman po ako inapi ni Kuya Haipeng. Nay, si Wan King na ngayon ang pangunahing tagapamahala ng kumpanya natin. Paano ko naman siya magagawang apihin? Ang bakal na sasakyang ito ay mas matatag kaysa sa mga kahoy nating bangka. Tay, kapag nailunsad na ang barkong ito, makakapunta na tayo sa dagat Timog Sina at sa kanlurang Pasipiko para manghuli ng mga totoong kayamanan sa malalim na dagat. Kung gusto ninyong magtrabaho kasama ko, dapat kayong sumunod sa batas, maging masipag at makinig sa mga utos. Haipeng, malaki nga ang negosyong pinapasok mo. Pero malaki rin ang panganib nito. Iisa lang ang anak kong babae. Ayaw kong mamuhay siyang laging nangangamba. Huwag po kayong mag-alala, Guru Su. Ang bawat bagay na ginagawa ko ay makatwiran, tama at legal. Tapat ang pagmamahal ko kay Wan King. At nangangako ako na hindi ko siya hahayaang makaranas ng kahit kaunting api. Sa kumpanya ko, ako ang legal na kinatawan. At alam niya ang bawat detalye ng ating mga kwenta. Kaso, tungkol sa mga bata, hayaan na natin silang magdesisyon para sa kanilang sarili. Sa tingin ko naman sa batang si Haipeng, ay may sapat na gulang at maaasahan. Dakilang Haring Dragon sa kaitaasan. Ang inyong ina po na si Ki Haipeng, na biniyayaan ng inyong kagandahang loob, ay nangunguna ngayon sa buong nayon, upang sumamba sa Diyos ng karagatan. Sinasamo namin sa inyo, Haring Dragon, nagabayan at protektahan ang mga bangka ng aming nayon, para sa ligtas na paglalayag, at mapuno ng mga isda at hipon ang aming mga imbakan. Nangangako kaming susunod sa batas, pangalagaan ang karagatan, at magtutulungan kasama ang mga kanayon, tungo sa sama-samang pag-unlad. Ah! Ito ay kawan ng mga malalaking yellow croaker. Hahaha. Bawat tripulante ay makakakuha ng 10 piraso ng yellow croaker para iuwi sa pamilya. Ayos. Sa susunod, kapag may karne ako, sisiguraduhin kong may sabaw din para sa inyong lahat. Nay, tingnan ninyo ang ibinahagi ni Kuya Haipeng. 10 malalaking yellow croaker. Ngayong araw, ang mga kalan sa buong nayon ay tiyak na mapupuno ng mabangong amoy ng luto. Erzi, ibenta mo naman sa akin ang 2 riyan. Bibilhin ko sa mataas na halaga. Hindi ko ibebenta dahil ngayong gabi ay gusto ko imbitahehan ang buong nayon na kumain ng isda. Sabi nga ni Kuya Sheng, mahabang panahon pa ng magandang buhay ang naghihintay sa atin. Hahaha. Xiao Peng, ang barkong ito at ang lambat na ito ng mga isda. Sulit na ang buong buhay ni tatay. Tay, simula pa lang po ito. Kuya Haipeng, batay sa mga impormasyong ibinigay mo, gumawa ako ng isang ulat tungkol sa mga pangunahing pamantayan sa pagsusuri para sa pag-export ng mga pagkaing dagat sa Europa at Amerika. Kung ang susunod nating hakbang ay ang pasukin ang merkado ng Europa at Amerika, kailangan nating maipasa ang mga ito ng walang sablay. Wan King, ikaw talaga ang aking angkla at sandigan. Kapag nasa tabi kita, panatag na panatag ang loob ko.
Expo sa kabisera. One King, pati ba naman ito? Nahanap mo. Nagpatulong ako sa kaklase ko sa kawanihan ng kalakalang panlabas ng bayan. Para magtanong-tanong. May mahigit 10 mga dayuhang mamimili. Sa expong ito na naghahanap ng mapagkukunan ng supply. Magandang pagkakataon ito. Pero gipit ang oras ng pagpaparehistro. Kailangan nating maghanda agad. Ang mga polyeto ng produkto at listahan ng presyo. Sige, trabahuin na natin. Ihahanda ko ang mga dokumento ngayong gabi. At bukas pupunta tayo sa bayan para magparehistro. Maghanda ng mga sample bawat uri. Sapat na ba ang 5 kilo? Sapat na. Ang importante ay, plano kong maghanap sa bayan ng karpintero para gumawa ng mga lalagyang kawayan na may istilong. Nayon ng mangingisda ng Mindong. Gusto mong dalhin ang nayon ng mangingisda. Doon sa kabisera. Hindi natin kayang tapatan. Ang laki ng mga pabrika ng gobyerno. Kaya idadaan na lang natin sa pagiging kakaiba. Kainin ninyo sa daan. Pagdating sa kabisera, huwag kayong magtipid. Kumain kayo ng maayos at matulog sa komportableng lugar. Si Yao Peng, huwag kang panghinaan ng loob kung hindi magtagumpay. May sapat naman tayong ipon, dahan-dahan lang. Nay, huwag kayong mag-alala. Sigurado akong magtatagumpay ito ngayon. Marami na tayong hinarap na unos. Ano pa ang dapat nating ikatakot? Nalampasan mo nga ang pagsusuri at kwarentenas ng Europa at Amerika. Nakuha mo ang kanilang mga pamantayan. Matatakot ka pa ba sa pakikipagkamay sa mga dayuhan? Pagdating doon, ikaw ang bahala sa pakikipagtawaran ng presyo at sa mga kwenta. Ako naman ang mabubuhat ng mga kahon at magmamayabang. Kapag nagtulungan tayong dalawa, walang sinuman ang makakatalo sa atin. Kuya Haipeng, parang sila ay hindi interesado sa atin. Masyadong tago ang pwesto natin. Ginoo, subukan ninyong tikman ang aming sea urchin at mantis shrimp. Kakahuli lang nito kaninang madaling araw mula sa karagatan ng Mindong. Malalasahan ninyo ang pinakasariwang lasa ng dagat. Ang lahat ng aming lamang dagat ay nagmula sa malinis at walang polusyong karagatan ng Mindong. Sa loob ng 3 oras matapos mahuli, isinailalim na agad ang mga ito sa proseso ng pagpapalamig. Ito po ang aming ulat ng pagsusuri at kwarentenas. Ganap na sumusunod ito sa mga pamantayan sa pag-import ng European Union. Ikinagagalak ko ang ating pagtutulungan. Sinisiguro namin na ang kalidad at oras ng paghahatid ng bawat batch ng mga produkto ay laging maaasahan. Bakit umiiyak ang ating accountant Sue? Kasi simula pa lang natin Sino bang umiiyak? Masaya lang ako. Kapag kasama si Haipeng sa trabaho, ang buhay natin ay may magandang kinabukasan, hahaha. One King. Medyo kinakabahan ako. Hindi ka naman kinabahan noong humarap ka sa milyon-milyong halaga ng mga order. Bakit ka kinakabahan ngayon? Kapag kaharap kita, palagi akong kakabahan. Bukas pupunta ako sa inyo para formal na hingin ang kamay mo. Sa tingin mo ba susubukin na naman ako ng tatay mo? Depende na lang yan sa ipapakita mo. Huwag mo siyang sasaktan o sisigawan. Huwag mo siyang hahayaang maapi. Guro Su. Huwag kayong mag-alala. Nangangako ako, si Ki Haipeng, sa harap ng may kapal. Naaalagaan ko si One King habang buhay. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang kumpanya ko. At ang pamilya ko ay hindi mabubuo nang wala siya. Sige, ganyan nga. Nobyembre, lumapit ka pa ng kaunti. Ayan, tama yan. Nobyang maganda, umiti ka naman, napakaganda mo. Plano kong mag-invest para makapagtayo ng isang modernong pabrika ng pagproseso ng mga pagkaing dagat. Magpoproseso tayo ng bola-bolang isda, pashteng hipon, at mga ready-to-eat na lumot dagat. Ang mga processed products na ito. Kasabay nito, kailangan din natin gumawa ng sarili nating tatak. Natatawaging longwang siyan. Dadalhin natin ang mga pagkaing dagat ng Mindong sa buong bansa at sa mga istante ng supermarket sa buong mundo. Ang paunang budget sa pamumuhunan at ang panahon ng pagbabalik ng puhunan ay naiwasto at nakalkula ko na. Kaya nating kontrolin ang peligro. At makakakuha pa tayo ng tulong na pautang mula sa bayan para sa mga negosyo. Sa ating pamayanan.
Palitan niyo ang mga gamit ninyong pamputol, mga kasama. Gamitin niyo ang mga nakalaang kutsilyo. Ang bahaging ito ng lumot dagat ay maihabang 3 hanggang 4 na metro. Kailangang mag-iwan ng 15 sentimetro sa ugat para makatubo pa ito muli sa susunod na taon. Walang problema, Kuya Sheng. Kung paano mo sinabing putulin, iyon ang gagawin namin. Huwag ninyong bubutin ng kasama ang ugat tulad ng dati. Nakasasama iyon sa seed. Putulin ng pahilig at mag-iwan ng tuod para maganda ang kalidad. Para matiyak din ang magandang ani sa susunod na taon. Ang kalidad nito ay mas maganda pa kaysa sa lumot dagat ng Hokkaido na nakita ko sa nakaraang buhay. Kapag ito ay napatuyo at naipakete ng maayos, at maipasok sa mga supermarket sa kabisera ng lalawigan, ang presyo ng 1 kilo ay katumbas na ng 10 kilo noon. Makapal ang mga dahon, at tamang-tama ang antas ng tubig. Kapag pinatuyo na natin ito mamaya, kailangang kontroling mabuti ang temperatura. Kapag masyadong mainit, magkukulay dilaw. Kapag masyadong mababa, madaling mabasa uli. Accountant Sue, ang kaalaman mo ay lalo pang lumalawak. Pati ang pagpapatuyo ng lumot dagat ay alam mo na rin. Bago ka pumalaot, pumunta ako sa Bureau of Foreign Trade ng bayan. At 3 araw akong nag-imbestiga at nagbasa ng mga dokumento. May 12 pamantayan para sa pag-export ng lumot dagat. Ang temperatura, kahalumigmigan at alat ay kailangang eksakto. Kung gusto mong bumuo ng isang kilalang tatak, ang unang pagsubok ay ang kalidad ng pagproseso. Hindi tayo pwedeng magkamali. Makinig ka sa akin. Pagkabalik natin sa daungan, maghahanap tayo ng magandang pwesto sa bayan para magtayo ng paggawaan ng pagpapatuyo. Ang batch na ito ng lumot dagat ang magbubukas ng daan para sa atin. Kasunod nito ang mga fillet ng isda mula sa malalim na dagat, pasting hipon at bola-bolang isda. Gagawa ako ng paraan para ang 3 salitang Longwang Xian ay mai-display sa mga istante sa buong lalawigan at buong bansa. Ito ang ating bagong angkat na mga produkto mula sa malalim na dagat. Mga produkto, ang lumot dagat ng Longwang Xian, at ang mga sariwang pagkaing dagat, na lahat ay nanggaling sa Mindong. Isang karagatang malinis at walang polusyon. Tingnan ninyong lahat ang kapal at kulay ng lumot dagat na ito. Kumpara sa karaniwang damong dagat, ibang-iba talaga ito. Magkano po ang damong dagat na ito? Mas mahal ito ng 2 beses kaysa sa lokal. Tingnan ninyo, napakamakapal ng mga dahon ng damong dagat na ito. Kapag niluto, malambot at may natural na tamis. Walang pakiramdam na may buhangin. Ang purchasing department ng supermarket namin ay pumunta pa mismo sa pinagmulan nito para mag-inspeksyon. Ang pagpapalaki at pagproseso ay sumusunod lahat sa pamantayan ng pag-export. Bumili po kayo para masubukan. At malalaman ninyo agad ang ginupit-gupit na damong dagat na ito. Napakalutong at hindi maalat. Mas masarap ito kaysa sa mga nabili ko noon. Bumili tayo ng ilang pakete. Ngayong araw, bibigyang pansin natin ang isang pinuno sa pagpapaunlad ng kanayunan. Mula sa nayon ng mga mangingisda sa Mindong. Si Kai Haipeng, na namuno sa mga mamamayan para sa legal na pangingisda sa malalim na dagat. At sa pagtataguyod ng sariling tatak ng mga huling isda. Nasa dihi ang anak ko. Kamakailan ang mga produkto ng Longwang Xian ay matagumpay na nakapasok sa kabisera ng probinsya. Sa mga malalaking supermarket. At nakakuha ng magandang puna mula sa mga mamimili. Magaling! Nay, maaga pa po para rito. Kapag naibenta na ang Longwang Xian sa buong bansa, sa oras na iyon, kayong dalawa ay lalabas din sa dihi ng magkahiwalay. Si Nay ang magiging brand ambassador. At si Tay naman ang magiging quality inspector. Pinagsasabi mo riyan. Isang matandang babae na tulad ko. Bakit naman ako lalabas at si? Lalabas tayong lahat, ang buong pamilya natin. Para makita ng buong nayon. Ha ha ha. Kuya Haipeng, tulog ka na ba? Gising pa, pasok ka. One King. Kapag natapos na ang abalang panahong ito, may mahalaga akong bagay na sasabihin sa iyo. Ano ba iyon? Sabihin mo na ngayon para mapakinggan ko. Tingnan ko kung nagmamadali ba. Hindi naman nagmamadali. Hintayin muna nating mapatatag ang tatak ng Longwang Xian bago natin pag-usapan. Kung gayon, bilisan mo. Araw-araw nagtatanong ang mga tiyasa na yon. Kung kailan daw tayo ikakasal. Ang mga pangungusap na ito ang pinakamahalaga. Pag akyat mo sa entablado, pakalmahin mo muna sila. Mga kanayon. Ngayon ay hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. Naging kapitan ako ng nayon sa loob ng 23 taon. At naging mahirap ang nayon natin sa loob din ng 23 taon. Ngunit nitong mga nakaraang taon,
Nakita naman ninyong lahat. Bumili ng malaking barko ang batang si Haipeng. Pinangunahan tayo sa panghuli ng malalaking yellow croaker. Nagtayo ng planta at gumawa ng sariling tatak. At naibenta pa ang mga pagkaing dagat sa kabisera. Pati na rin sa mga dayuhan. Matanda na ako, malabo na ang aking mga mata. At hindi na rin ganoon kalakas ang aking mga binti. Kung gusto ng nayon natin, na patuloy na umunlad, kailangan nating magpalit ng pinuno. Haipeng, bata ka pa. May kakayahan at matalino. At ang mas mahalaga, mabuti ang iyong kalooban. Kampante ako na ipagkatiwala sa iyo ang ating nayon. Kuya Sheng, pamunuan mo kami at ipagpatuloy natin ito. Kasama mo kami. Director Kai, Director Kai. Maraming salamat sa tiwala ninyo. Ako si Ki Haipeng. Ipinanganak sa nayong ito. Lumaki sa tabi ng dagat. Bata pa lang ako, alam ko na ang dagat na ito ang bumubuhay sa atin. Mapanganib din ito. Pero mas alam ko na basta't nagkakaisa tayo, hindi tayo bibigyan ng dagat. Simple lang ang layunin ko, na ang bawat barko sa ating nayon ay ligtas na makapalaot. At bumalik na puno ang karga. Na ang bawat pamilya sa ating nayon ay mamuhay ng masagana at matiwasay. May isda at karne sa bawat kainan. Walang sinumang kanayon ang maiiwan sa pag-asenso natin. Ang kumpanya ni Kuya Sheng ngayon ay lalong lumalaki. Pero ang ating pangunahing lakas, ang mga lokasyon ng mga pambihirang lamang dagat, ay ikaw lang ang nakakaalam. Kahit gaano pa karami ang lamang ng utak ko, hindi pa rin ito tatapat kung sama-sama tayong mag-aaral at magsisikap sa dagat. Sa susunod, isasama kita sa barko. Itatala natin ang bawat matutuklasang isdaan at kalagayan ng mga isda. Lahat ng iyon ay isusulat natin. One King. Pagkatapos ng biyaheng ito ng barko, mag-engage na tayo. Sino ba ang gustong makipag-engage sa iyo? Kung hindi ka makikipag-engage sa akin, sino na lang ang magiging misis ng boss ng kumpanyang ito? Alam mo na nga ang lahat ng sekreto at yaman ko. Kapag hindi ka nagpakasal sa akin, kailangan na kitang patahimikin. Seryoso ako. Pagbalik ko galing sa malayong biyaheng ito, pupunta ako sa bahay ninyo para mamamanhikan. Sige, hihintayin kita. Kuya Sheng, patag naman dito sa ilalim. Walang anuman dito. Ibaba mo ang deep water camera. Kasunod nito, may plano akong gawin na ilang bagay. Una, ang mga matatandang may edad 6 na pupataasan na yon ay bibigyan ng pensyon taon-taon. Pangalawa, ayusin at renobahin ang elementaryang paaralan. At kukuha pa ng 2 permanenteng guro. Pangatlo, palalawakin natin ang share sa ating kooperatiba para ang bawat pamilya ay makatanggap ng dibidendo. Tutuparin ko ang lahat ng aking sinabi. Haipeng, naniniwala ako sa iyo. Lolo Liu, may 4 kayong apo na nag-aaral ngayon, di ba? Bukod sa pensyon, may makukuha rin silang tulong pinansyal para sa pag-aaral. Pumirma lang po kayo rito. Mrs. ni Haipeng, pakiabot ang pasasalamat ko sa kanya. Sa buong buhay ko bilang matanda, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kaginhawahan. Lolo Liu, walang anuman po. Marami pa tayong magagandang araw na haharapin. Dati, kapag sumasakit ang ulo o nilalagnat tayo, kailangan pa nating sumakay ng 1 oras na biyahe papuntang bayan. Ngayon, dito na mismo sa tapat ng bahay natin. Makakapagpatingin na kay Dr. Xiao Zhang sa klinika. Galing sila sa bayan. Mabait sila at kumpleto ang mga gamot. Salamat talaga kay Haipeng. Ang apo kong babae. Nakapasa sa unang mataas na paaralan ng bayan ngayong taon. Binigyan pa siya ni Haipeng ng 500 yuan na scholarship. Sabi niya, sa susunod ang mga bata sa nayon na makakapasa sa pag-aaral ay makakatanggap din. Sa buhay na ito, nakatayo na ako ng matatag. Haipeng. Lumalamig na ang panahon, bumalik na tayo sa loob. Nagluto si nanay ng braised ribbon fish. Ilang beses na kitang tinawag. Halika na, uwi na tayo para kumain. One King. Sinabi ko noong nakaraan na may sasabihin ako sa iyo kapag natapos na ang trabaho. Ngayong tapos na tayo. Ano ba iyon na kailangan pang maghintay na matapos ang trabaho? One King. Mula noong nasa pinto ka ng kooperatiba at nagsimula sa unang listahan ng presyo. Ang aking mga libro ng kwenta. Ang aking mga plano. Ang aking mga kontrata.
Ang aking tatak. Lahat ng iyon ay isinulat mo. At iginuhit ng paisa-isa. Nagsimula tayo sa wala. Hanggang sa marating natin ang araw na ito. Hindi ko kayang wala ka sa tabi ko. Pakasalan mo ako, maaari ba? Ikaw. Bakit naman sa ganitong oras mo pa napiling sabihin? Hindi man lang nakasara ang pinto ng bakuran. Nay, huwag muna kayong maingay. One King, magsalita ka naman. Sino ba naman ang nag-aalok ng kasal ng walang maayos na handaan o dekorasyon? Dito lang sa ilalim ng balag ng ubas. Gawin muna nating simple ngayon. Kapag kumuha na tayo ng lisensya sa bayan, maghahanda ako ng 100 mesa sa daungan natin. Para makita ng buong nayon. Iyon ang magiging opisyal na pagdiriwang. Dali, magkatay ka na ng manok. Magluluto tayo ng sopas na manok ngayong gabi. CJ. Binabati ko kayo. Sana ang pagsasama ninyong dalawa ay maging mas masagana at masaya araw-araw. Kuya Haipeng, kasal na talaga tayo. Kasamang Suwan King. Mula sa araw na ito, ikaw na ang aking opisyal na tagapamahala ng buhay ko. Kaya huwag mo nang isiping takasan ako habang buhay. Napakaganda talaga. One King, para kang nasa poster. Dahil sa ganda mo. Nay, huwag na kayong umiyak. Kapag umiyak pa kayo, maiiyak na rin ako. Tahan na. Napakasayang araw nito ngayon. Naku naman. Sabi ko na nga ba eh. May mararating talaga ang batang si Haipeng. Noong ang tatay niya ay nanghihiram ng pera kahit saan para lang makabili ng bangka. Sinabi ko na ang batang ito ay gagawa ng malalaking bagay balang araw. Lolo Liu, noong araw po. Hindi naman ganyan ang sinabi ninyo. Sinabi ninyo noon na nag-aaksaya lang siya ng panahon. Sinasabi mo ba, sinusubukan ko lang siya noon? Ha. Sa aking mga mahal na kanayon, mga kaibigan at kamag-anak, ngayong araw ang karangalan ng ating nayon. Kay Ginoong Ki Haipeng at binibining Suwan King, na narito ngayon upang mag-isang dibdib. Inaanyayahan ang nobyo at nobya na yumukod sa langit at lupa. One King, simula sa araw na ito, bahagi ka na ng pamilya Ki. Oho, at ikaw naman ay kabahagi na ng pamilya Su. Magaling! Isang halik. Ha. Ayan, tama na muna yan. Sa ibang araw na ulit ang tuksuhan. Umuwi na kayo, dali. Sa wakas, naiuwi na rin kita bilang asawa ko. Haipeng, nagtitiwala ako sa iyo. Magkasama nating haharapin ang hinaharap. Ang mga bagay na hindi ko nagawa noong nakaraang buhay. Ibubuhos ko sa iyo ngayong buhay na ito. Anong nakaraang buhay? Kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi mo. Wala naman, gusto ko lang sabihin. Na ang pakikipag-isang dibdib sa iyo. Ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Nasa kaliwang lalagyan ang gamot, luya at asukal. Uminom ka nito sa biyahe laban sa kizami o pagkahilo sa barko. Nipaghanda ko rin ang mga inilagang itlog sina RZ. Huwag mong solohin ah. Mabilis lang ang 20 araw. Pagbalik ko, hindi na ako aalis pa saan man. Mananatili ako sa bahay para samahan ka magbagong taon. Kuya Sheng, sa may 6 na nautical miles sa timog. May napakahinang senyales. Pahinto-hinto ang signal. Parang mula sa isang bangkang pangingisda. Sinyal ito ng paghingi ng tulong. Mabilis na iliko ang barko. Ihanda ang lifeboat at mga lubid. RZ, buksan mo ang spotlight. Mga kapatid sa harap, huwag kayong mag-alala. Kami ang hiking fisheries ng Mingdong. Mula sa barko Longwang. Ibinababa na namin ang lifeboat. Para sunduin kayo. Lahat ay magsuot ng life vest. At sundin ang utos ko. Tagapagligtas. Kayo ang tagapagligtas. Ng buong pamilya namin. Pare-pareho tayong nabubuhay sa dagat, mga kapatid. Tadhana ang pagtatagpo natin. Laging may pag-asa habang may buhay. Ang manatiling buhay ang pinakamahalaga sa lahat. Pumasok agad kayo sa silid para magpalit ng tuyong damit. May mainit na sabaw ng luya na kumukulo sa kalan. Painitin muna ninyo ang inyong katawan. Ubo. Salamat. Sa pagkakataong ito, ilang buhay na naman ang nailigtas mo.
Kuya Sheng, handa na ang sabaw ng luya. Naipainom na natin sa kanila. Ang sabaw. May isang nilalagnat na napainom na rin ang gamot. At maayos na ang kalagayan niya ngayon. Mabuti kung ganun. Sabihin mo sa kanila. Pagkakita ng liwanag bukas. Gagamitin ko ang radyo para makipag-ugnayan sa Coast Guard. Upang matulungan silang makontak ang kanilang mga pamilya. Oho. Hai Peng, nagawa mo rin sa wakas. Talagang naakay mo. Ang buong nayon tungo sa kasaganaan. Hindi lang dahil sa akin. Kundi dahil din sa biyayang ibinigay ng dagat na ito. Dahil din ito sa sariling pagsusumikap ng mga mangingisda sa ating nayon. Umuwi na tayo para kumain. Tay, nandito na ako.